Ano ba yan? Ang corny mo! Biro ni Maya kay Sean habang hinahampas niya pa ito sa braso. Ngumiti ka naman eh. Sagot naman dito ng lalaki. Napakunot ng noo si Mariel. Matagal niya nang napapansin ang pagiging masyadong close ng boyfriend niyang si Sean at ang kapatid niyang si Maya, pero pinipilit niyang huwag bigyan yun ng meaning. Ay Mariel, bilisan mo naman. Sigaw ni Sean sa kanya nang lumingon ito. Agad naman siyang napabilis ng lakad. Eto na! Pinilit niyang makahabol sa dalawa, pero kahit naabutan na niya ang mga ito, ay tila ba may sariling mundo ang mga ito kung saan hindi siya kasali. Ngumiti si Mariel pero may kung anong kaba sa dibdib niya. Bagay na hindi mawala-wala kahit anong gawin niya. Noong makapasok na sila sa loob ng resto ay sinalubong siya ng kakaibang bigat ng dibdib. Huminto siya sandali at tahimik na pinagmasdan ng kapatid na agad sinalubong ng mga magulang. May ngiti itong puno ng kumpiyansa habang ikinakwento ang kung ano-anong nangyari sa trabaho. Kahit hindi pa man sila nakakaupo ay sabay tawa na tila sanay na sanay sa atensyon. Paulit-ulit naman na tumatango ang mga magulang nila. Halatang proud ang mga ito kay Maya, habang siya ay tahimik lang na umupo sa harap ng mga ito sa tabi ng boyfriend niya. Ni hindi man lang siya napansin ng mga magulang. Katulad ng dati, kahit nasa iisang mesa lang sila, ay parang may pagitan pa ring hindi niya kayang tawirin. Anak, kamusta ng project mo? Masiglang tanong ng mami nila habang nakatingin kay Maya. Ayun ma, malapit na pong matapos. Sabi nga ng business partner ko, ako raw ang aasahan doon. Sagot nito na may halong yabang. Talaga? Ibang klase ka talaga. Ikaw ba? Biglang tanong ng ama niya sa kanya, pero ang tingin nito ay hindi kasing sigla kanina. Tila ba napilitan pa itong magtanong. Okay lang naman po. Maikling sagot niya. Mabuti pa ang kapatid mo. Biglang sambit nito. Business-minded. May patutunguhan talaga. Oo nga. Sabat ng mami nila, bahagyang umiling. Vet nurse ka lang. Hanggang dyan na lang ba talaga? Wala namang pera dyan. Saglit siyang napahigpit sa hawak na kutsara pero hindi nagsalita. Tahimik siyang kumuha ng pagkain at dahan-dahang ngumunguya na parang walang narinig. Hindi naman po sa ganun. Biglang singit ng boyfriend niya. Nakangiti pero may diin ang boses. Malaking role ng work niya. Taga-alaga ng may sakit na rescue pets. Bahagya itong tumawa. Bagay na dahilan kung bakit tila ba gusto niyang maglaho. Alam niyang ayaw din ng boyfriend niya sa trabaho niya, pero kahit kailangan pa nitong makisali sa panglalait sa pamilya niya. Nasa ganon silang tagpo nang biglang mag-vibrate ang cellphone niya sa tabi ng plato. Napatingin siya sa screen at agad nagbago ang ekspresyon ng muka. Tumagilid siya ng bahagya at sinagot ang tawag. Tahimik siyang nakinig, paminsan-minsang tumatango. Nang matapos makipag-usap ay mabilis niyang hinarap ang pamilya. Ma'am, Dad, maingat niyang sambit matapos ibaba ang cellphone sa mesa. Tumawag po ang animal shelter. Kailangan daw nila ng tulong. Emergency po. Napatingin sa isa't isa ang mga magulang, sabay tawa. Nako, iyan na naman! Ani ng mami niya habang umiiling. Hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Wala ka namang napapala sa kakagamot ng mga hayop. Nanatili siyang tahimik, patuloy lang sa pagmuya kahit masakit ang mga salita. Mahigpit ang hawak niya sa kutsara. Sumingit naman si Maya sa usapan. Actually, Dad, mahalaga rin naman yung ginagawa niya. Nakakatulong, pero hindi praktikal. Putol ng mami niya, doon na siya napuno. Tumayo siya at tinitigan ng mga magulang. Actually, I like spending time with them more than here. Mauna na po ako. Nang makalabas na siya doon ay sa kanya lang napansin ang pagsunod ni Sean. Masyadong occupied ang utak niya para marinig ang mga yabag nito. Mabilis ang hakbang niya papunta sa sasakyan nang biglang hawakan siya ni Sean sa braso. Anong problema mo? Ang bastos ng ginawa mo. Galit nitong sabi. Tinutukoy ang sinabi niya sa mga magulang. Problema ko? Napatawa siya. Nanginginig ang boses. Tahimik lang ako sa loob. Tapos hinayaan mong maliitin nila ako and worst, sumabay ka pa. Totoo naman kasi. Bigla nitong sagot.
Iritadong-iritado. Mas may mararating talagang kapatid mo kaysa sa'yo. Ang tagal ko nang sinasabi na magbago ka na lang ng work. Pero hindi ka nakikinig. Parang may pumutok sa dibdib niya. Hindi na napigilan ng sarili at isang malakas na sampalang lumapat sa pisngi ng lalaki. Wala kang karapatang sabihin yan! Sigaw niya rito. Nanginginig ang mga kamay habang nangingilid ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Napamura si Sean bago masamang tumingin sa kanya. Tanggapin mo na lang kasi ang katotohanan. Hindi na siya sumagot. Mabilis siyang sumakay sa kotse, isinara ang pinto ng malakas at pinaandar ang makina. Sa salamin ay nakita niya ang lalaking naiwan sa gitna ng parking lot. At sa unang pagkakataon ay wala siyang naramdamang pagsisisi habang iniiwan niya ito. I really hate them. And Sean didn't even stand for you. Anong klaseng boyfriend yan? At ano, si Maya lang may matinong pag-isip para sa pamilya mo at wala nang iba? Ani Erica sa kanya na siyang ikinabuntong hininga niya. Sige na, usap na lang tayo mamaya. Nandito na ako sa hotel room ko. Salamat ah. Paalam niya sa kaibigan bago naglakad papasok sa hotel room na binook niya habang kausap sa telepono ng kaibigan. Ramdam pa rin niya ang pagod sa katawan matapos ang ilang oras na pagtulong sa animal shelter. Ngunit kahit ganoon ay masaya siya dahil ito naman talaga ang gusto niya. Hindi pa rin siya tinatawagan ni Sean simula nang maghiwalay sila, kaya naman sa halip na umuwi sa apartment na puno ng tensyon ay pinili muna niyang lumayo. Habang isinasara niya ang pinto ng silid ay napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung pahinga ba o pag-iwas ang hinahanap niya, pero alam niya ng gabing yun ay hindi pa siya handang harapin si Sean. Inilapag ni Mariel ang bag niya sa coffee table bago hinubad ang jacket at nagsimulang mag-ayos ng mga gamit. Abala siya sa paghahanap ng susuotin nang biglang may gumalaw sa gilid ng banyo. Agad siyang napatingin doon at muntik nang huminto sa paghinga. Lumabas mula sa banyo ang isang lalaki. Matipuno ang pangangatawan at walang suot na damit pang itaas. Hindi na siya nakapag-isip agad. Nagsimula na siyang magsisisigaw dahilan para mataranta rin ang lalaki. Sino ka? Tanong niya gamit ang nanginginig na boses. Dahan-dahan siyang umatras. Trespassing! Sigaw niya rito. Wait, calm down. Sagot ng lalaki. Nanginginig din sa takot at pagkabigla. Let's talk about this. Tatawag ako ng pulis! I'll make sure na makukulong ka! Inilabas niya ang cellphone saka nagtipa ng emergency number. Natataranta naman na lumapit ang lalaki sa kanya. Halos liparin na nito ang pagitan nila. Nang maabot siya ng lalaki ay pilit nitong inaagaw ang phone niya. Teka lang, mag-usap muna tayo. Paliwanag nito, sinusubukang agawin sa kanya ang phone. Tiningnan niya ang lalaki ng masama at kahit natatakot ay pinili niyang magtapang-tapangan. Bitaw! Bumitaw ka sabi! Manyak ka! Hindi, promise. Hindi ko rin alam kung bakit dalawa tayo dito sa kwarto. Ganting sigaw ng lalaki. Nakikiusap ang boses nito. Nagpatuloy sila sa pag-aagawan hanggang sa magkatitigan sila. Ilang segundong tumigil ang mundo ni Mariel. Sa isang iglap ay nakilala niya ang lalaki. Theodore? Tawag niya rito, halos hindi makapaniwala sa nakikita niya. Siya yun, si Theodore Galvez, ang parehong Theodore na iniwan ni Maya noon dahil sa pagiging nerdy at poor nito. Ang lalaki na matagal na niyang pinilit kalimutan, ngayon ay nakatayo sa harap niya, nakatitig sa kanya habang nakakunot noo. Halos mapaatras siya sa pagkabigla. Ang Theodore na kilala ay nerd at walang muscle. Ibang-iba sa Theodore na nasa harap niya ngayon na tila ba isang character sa libro na may malaking pangangatawan at makalaglag panty na apil. Paanong nangyaring ang nerdy na lalaki na inayawa ni Maya ay tila isa ng Adonis sa harap niya? Hindi pwedeng ikaw si Theodore. Bulong niya sa sarili habang si Theodore naman ay nagtataka habang nakatingin sa kanya. Ilang segundo pa bago lumiwanag ang mukha ni Theodore. Mariel? Hindi nag-aalindangan pa itong tawagin siya. Anong ginagawa mo sa kwarto ko?
Tanong nito. Hindi mo to kwarto! Sigaw niya at dinuduro ang lalaki. Kwarto ko to! Hindi sa'yo! Naiinis na sigaw niya rito. Aba, kahit childhood crush niya ito ay wala pa rin itong karapatan na pumasok sa kwarto niya. Kwarto mo? Inilibot ng lalaki ang paningin. I think there must be a misunderstanding. Anong misunderstanding? Bahagya niyang pinasadahan ito ng tingin hanggang sa mapadako ang tingin niya sa abs nito. Napalunok siya bago bumuntong hininga. Bumalik ka nga sa banyo at mag-ayos ka. Let's talk after that. Napangisi naman si Theodore bago muling naglakad papasok ng banyo. Nang lumabas ito ay may maayos na itong damit. I think there must be some misunderstanding. We need to go to the front desk. Aya niya sa lalaki bago naglakad palabas ng silid. Hindi na niya ito tiningnan pa. Pagdating nila sa reception ay agad niyang ipinaliwanag ang nangyari at kagaya ng inaasahan ay nagkamali nga ang mga ito ng booking. Pasensya na po, nagkaroon lang ng error sa booking system namin. Sabi ng receptionist, halatang nagmamadali at nag-aalala sa sitwasyon. May overbooking po kasi kami dahil sa kasalan na gaganapin mamaya. Overbooking? Tanong ni Mariel. Opo. Paliwanag ng receptionist. Para maayos ang lahat, pwede naming ibalik ang bayad ninyo ngayon. O kung gusto po ninyo, pwede rin naman naming ilipat sa ibang available hotel nearby. Wala siyang nagawa kundi mapabuntong hininga. Okay, ibalik niyo na lang ang pera. Sagot niya bago tumingin kay Theodore na nasa gilid lang nakatingin sa kanya. Tila na-relieve naman ang receptionist sa narinig. Talaga po, pasensya na po sa abala. Dagdag nito habang pinaprocess ang refund. Nang matapos ay agad siyang lumapit kay Theodore para humingi ng tawad dito at magpaalam. Pero inunahan siya nito. Magkape tayo. Medyo hating gabi na rin eh. Aya ng lalaki sa kanya. Napakagat siya sa ibabang labi. Hindi siya komportable sa sitwasyon nila. Lalo na at naalala niya pa kung paano niya sigawan ito kanina at sabihan ng manyak. Nahihiya siya. Pero ayaw niya rin naman na palampasin ang pagkakataon. Matagal na rin naman silang hindi nagkita ng lalaki, kaya gusto niyang sulitin ang pagkikita nila. Sige, bakit hindi? Halos sabay silang naglakad pabalik sa loob ng hotel, pero hindi pa man sila nakakalayo nang mapahinto siya. Pinanood niyang pumasok ang dalawang taong kilalang kilala niya. Gaya ng dati ay nagtatawanan ng dalawa. Anong bulong niya sa sarili? Hindi makapaniwala sa nakita. Anong ginagawa nila dito? Naguguluhan niyang tanong. Mabilis ang tibok ng puso niya habang pinapanood kung paano tingnan ni Sean ang kapatid niya. Ang tingin na yon. Kilala niya ang tingin na yon. Ganon siya tingnan ni Sean dati. Punong-puno ng pagmamahal. Ang tingin na tila ba siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Napakuyom siya ng kamao. Kung normal na araw ay iisipin niyang maaaring business ang habol ng dalawa. Pero madaling araw na kaya naman alam niyang hindi lang yon ang pakay ng mga ito. Is that Maya? Tila hindi pa rin makapaniwala si Theodore. Tiningnan pa siya nito nang nakakunot ang noo. Did you call her? Tanong ng lalaki. Hindi niya sinagot si Theodore at tahimik na sinundan ng dalawa. Nang makita niyang pumasok ang mga ito sa elevator, ay agad siyang tumakbo upang habulin ang pagsara ng elevator. Mabilis ang pangyayari. Bago pa tuluyang magsara ang pinto, ay naipasok na niya ang kamay niya. Muling bumukas ang pinto ng elevator. Doon na napaatras ang dalawa at halatang nagulat. Mabilis siyang lumapit kay Maya at hinila ang babae palabas. Sumunod si Sean sa kanila. Halata pa rin ang gulat sa mga mata nito. Anong ginagawa niyong dalawa dito, ha? Matigas niyang tanong sa dalawa. Agad na nagkatinginan si Maya at Sean, saka sabay na tumingin sa kanya. Napansin niya ang bahagyang pag-angat ng kilay ni Sean at ang mapanuksong ngiti ni Maya. Mga ngiting hindi niya kailanman nakita at inaasahang makikita ngayon. Matapos ang ilang segundong katahimikan ay nagsalita si Maya. Matagal na kami. Malamig at diretso nitong sabi na para bang wala nang dapat pang ipaliwanag. Napaawang ang bibig niya, tila sandali siyang nawala ng kakayahang magsalita. Ngunit bago pa siya makapagtanong ay biglang nagtawanan ng dalawa.
Grabe ka talaga. Di mo man lang ba nakita yung mga signs? Sabat ni Sean habang umiiling. You're so stupid, Mariel. Dagdag pa ni Maya, mas malakas ang tawa nito kumpara sa lalaki. Napakuyom siya ng kamao. Naalala niya ang mga gabing magkakasama silang tatlo. Mga tingin at biro na inakala niyang normal lang. Ngayon ay malinaw na sa kanyang lahat. May relasyon ang dalawa. Tinitigan siya ni Sean na puno ng panguuyam. You know what? Kailangan ko na ngayon ng successful na babae. And technically, di ikaw yun. Sabi pa nito habang nakangisi. Sinugod niya si Sean. Nanginginig ang buong katawan sa magkahalong sakit at galit. Bago pa man siya mapigilan ay mabilis niyang sinampal ang lalaki. Malakas ang tunog ng palad niya na tumama sa pisngi nito. Umalingaw-ngaw sa halos tahimik na lobby ng hotel. Nagulat si Sean. Napaatras habang hawak ang pisngi, ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang mag-ingay ang paligid. Mabilis na dumating ang mga tauhan ng hotel, alerto at handang umawat. May humawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang hinihila palayo sa lalaki habang patuloy pa rin siyang nagpupumiglas. Madaling araw na't kakaunti na lamang ang tao sa loob ng hotel. Ilang empleyado at iilang bisita lang ang nakasaksi sa kaguluhan. Sa gitna ng pag-aawat ay ramdam niya ang pagpatak ng luha, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang malinaw na ngayon. Hindi lang siya basta iniwan, pinagtaksilan pa siya ng sariling kapatid. Lumapit din sa kanya si Theodore, halatang nababahala ang muka at maingat, ngunit mariing hinawakan ang kanyang balikat upang ilayo siya sa dalawa. Sa likod nila ay kita niyang inayos ni Sean ang sarili. Tila walang bakas ng nangyari, habang si Maya naman ay ngumisi pa habang kinausap ang isang tauhan sa hotel. Nanggugulo siya sa amin, kahit hindi naman namin siya kakilala. Mayabang na anito. Naririnig mo bang sinasabi mo, Maya? Sigaw niya rito. Akmang lalapitan na niya ang kapatid nang muli siyang harangan ng staff. She's my ex. She wants me back pero ayoko na sa kanya. That's why she's making the scene. Dagdag na narrative ni Sean. Tumangutango na sumang-ayon si Maya. She can't move on. Anito na nakangiti. Can't you see? Sinundan niya kami rito. Ano pa bang hinihintay niyo? Tila galit na anito. Nanlalaki ang mga matan na patingin siya rito. Nanginginig ang mga kamay niyang dinuro ang dalawa. Ang kapal ng mukha niyo! Hindi kita hinahabol, no? Sigaw niya kay Sean bago tiningnan ng kapatid. Akala niyo ba magiging masaya ako sa ginagawa niyo? Kakaramahin kayong dalawa! Tumawa ng malakas si Maya. Well, good luck with that. Umangkla ito kay Sean. I will spend the lavish lifestyle with him. Umakbay naman si Sean sa babae bago siya tinitigan. See you around. Nagpumiglas siya kay Theodore pero hindi siya nito binitawan. Nagsimula ng tumulo ang mga luha niya habang nakatingin sa dalawa na papalayo na at kasama ang guard ng hotel. You have to calm down. Paulit-ulit na anito habang hawak ang kamay niya at hinihila siya. Dinala siya ni Theodore sa kwarto nito. Pagkasara ng pinto ay saka lamang bumigay ang kanyang tuhod at napaupo siya sa gilid ng kama. Doon na ibinuhos ang lahat. Ikinuwento niya kung paano naging boyfriend niya si Sean, kung paano sila nagsimula at kung paano mas close pa si Maya rito hanggang sa oras na yun. I thought they're just close since they're both business-minded people. Hindi ko akalain na may relasyon na sila. Humihikbing paliwanag niya sa lalaki. Tahimik lamang si Theodore habang nakikinig. Tulala ang itsura nito. Nakatitig sa sahig na parang pilit inuunawa ang bigat ng bawat salitang naririnig mula sa kanya. I trust Maya ever since. I thought she got my back. I thought she's on my side. Nararamdaman na lang niya ang mahigpit na yakap sa kanya ni Theodore. Bagay na siyang nagpatigil din sa kanya. It's okay. Cry a little bit more. Maamo ang boses na pakiusap nito. Napamulagat ng bangon si Mariel dahil sa tunog ng phone niya. Nang tingnan niya yon ay si Erica ang tumatawag. Agad niya yung sinagot,
Pero hindi pa man siya nakakapag-hello sa babae ay inutusan na siya nitong i-check ang Instagram post ng kapatid niya. Bigla siyang kinabahan. Kumakabog ang dibdib na binuksan niya ang app at hinanap ang account ni Maya. Pagkilik pa lang niya doon ay bumungad agad ang isang post. Magkahawak kamay sina Maya at Sean, parehong nakangiti habang nakatingin sa kamera. May caption pa na puno ng pagmamalaki na para bang ipinagsisigawan sa mundo ang relasyon nila. Nanlambot ang kanyang mga daliri habang nakatingin sa screen. Parang bumalik ang lahat ng sakit na naramdaman niya kagabi. Sa kabilang linya naman ay patuloy na nagsasalita si Erica. Galit ito at nag-aalala, ngunit halos wala na siyang marinig. Nakatulala lang siya sa litrato. Sa katotohanan kahit wala pang isang araw ay hayagan na siyang binura sa kwento ng buhay nila at pinalitan na parang wala lang siyang halaga. Bahagyang bumukas ang pinto, kaya naman mabilis niyang pinatay ang tawag at binulsa ang phone. How's your sleep? Malambing na tanong ni Theodore. Nagpilit siya ng ngiti bago sumagot. I'm good. Tumitig ito ng ilang segundo sa kanya bago tumango. Let's eat breakfast. Ayan ito sa kanya. To clear your head too. Muli siya nitong tiningnan na para bang inaalam ang nasa isip niya. Nagpilit lang siya ng ngiti dito. Hinintay siya ng lalaki na mag-ayos ng sarili niya bago sila lumabas. Sa hallway, habang naglalakad ay napapansin niyang binabati ng mga staff si Theodore. Kaya naman ay habang nag-aalmusal siya ay hindi niya maiwasan na tanungin ito. I own the hotel. Tila casual nitong sagot sa kanya. Napaawang naman ang bibig niya. Since when? Bahagya itong nag-isip. Since a year ago? Napakurap-kurap siya bago napatingin sa paligid. Kung hindi siya nagkakamali ay at least 4-star ang hotel na ito at hindi niya alam na si Theodore ang may-ari. Kaya ba hindi siya napalayas kagabi ay dahil sa lalaki? Wala siyang alam sa personal na buhay ng lalaki. Naging crush niya lang ito dahil sa magaling ito sa klase. Pero noong aamin na siya sa lalaki ay nalaman niyang dinidate na nito si Maya. Bagay na naging dahilan kung bakit hindi niya nasabi ang nararamdaman niya para kay Theodore. Kahit noong hiniwalayan ito ni Maya dahil sa nerd ito at poor daw, ay hindi na siya nagkaroon ng tsansa. Sinong mag-aakala na may-ari na ito ng hotel pagkatapos lang ng ilang taon? Matapos silang mag-almusal na dalawa ay nagpresenta si Theodore na iuwi siya. Nagdesisyon siyang umuwi sa apartment para kunin ang mga gamit niya. Wala na siyang balak pang manatili doon kasama si Sean, pero kailangan niyang balikan ang gamit niya. Ngunit kung inaakala niya na magiging madali ang lahat ay nagkakamali siya dahil pagdating niya sa tapat ng apartment, nasa labas na ang mga damit niya, nagkakalat sa sahig. Ang iba ay nakasabit pa sa lamesa na pilit na isinara. Nanigas siya sa kinatatayuan. Hindi pa man siya tuluyang nakakabawi ay may narinig siyang tawanan mula sa loob. Pamilyar ang mga boses, ang pamilya niya. Dahan-dahan siyang napalapit sa pinto at doon na narinig ang usapan. Pinag-uusapan nila siya, ang nangyari, ang eskandalo. May halong biro at panlalait sa bawat salitang binibitawan. Buti naman at alam na niya ang tungkol sa inyo. Tila proud pang wika ng daddy niya. Dapat lang natanggapin niyang sitwasyon. Boses yun ng mommy niya. Hindi naman siya fit para kay Sean at di hamak na mas bagay kayo, lalo na ngayong milyonaryo na siya. Narinig niya ang tawa ni Sean at ni Maya. Of course, Mom. Wala naman na siyang magagawa kahit umiyak pa siya eh. Ani Maya at muling nagtawanan ng mga ito. Wala sa sariling napaatras siya. Doon niya tuluyang naintindihan ng lahat. Maging ang mga magulang niya ay suportado ang pagiging baliw ni Maya. Sa kakaatras niya ay nabangga na niya si Theodore na nakatayo rin sa harap ng pinto at nakatitig sa kawalan. Hindi siya sigurado kung narinig din ba ng lalaki ang usapan. Nanginginig niyang isa-isang pinulot ang mga gamit niya. Hindi na siya lumingon pa sa pinto. Wala na siyang lakas para marinig pa ang mga tawanan sa loob. Sa bawat damit na isinasalampak niya sa bag ay parang may piraso ng dignidad na pilit niyang sinasalba. Nang matapos ay tahimik siyang tumayo at naglakad, bitbit ang natitirang lakas na meron siya. Naramdaman naman niya ang pagsunod ni Theodore. Hindi ito nagsalita.
Tinulungan lang siya nitong isakay ang gamit sa kotse. "Please, drive me to my friend's house." Pakiusap niya rito. Tumangulang ang lalaki at nagmaneho na. Pero ilang minuto pa lang ang nakalipas nang inihinto nito ang kotse at tumingin sa kanya. You will let them run away like that? Tila hindi makapaniwala ang tanong nito. Hindi siya sumagot. Gustuhin man niyang pagbayari ng kapatid ay alam niyang mas mapapalabas pang hinahabol niya si Sean kesa sa iniwan siya nito. Let's date, Mariel. Napakurap-kurap siya. Ano? Let's date. Until your ex comes crawling back to you. Suwestyon nito. Until they broke up. Napaubo siya sa reaksyon ng lalaki para kasi itong nag-aalok lang ng candy. Gusto nga niyang tumawa kaya lang ay nakita niya ang seryosong mukha ng lalaki. Titig na titig sa kanya. Akmang sasagot na siya nang biglang tumunog ang phone niya. Isang tawag mula sa ospital ay agad niya itong sinagot habang nakatitig kay Theodore. Ang kasamahan niya sa trabaho ang nasa kabilang linya. Ayon dito ay nakatanggap sila ng report mula sa pamilya niya na nagrereklamo daw siya dahil sa pasahod ng klinik. Ayon sa mga ito ay palagi niyang binabanggit ang pagkakaroon ng unfair treatment na nararanasan niya at ang maliit na sahod despite the many workload. Gusto tuloy ng klinik na ipatawag siya para mapag-usapan ang issue niya sa mga ito. Nanlalambot ang mga kamay niya nang ibaba na niya ang tawag. Sumandal siya bago tumalala sa kawalan. Hindi lang siya inagawan ni Maya ng boyfriend. Gusto pa nitong sirain ang career niya. Madilim ang mukha na humarap siya kay Theodore. Tinitigan niya ito. "Let's date tayo." Bumuntong hininga siya. "Let's tear them apart." Lumipas ang ilang araw na panay ang post ni Sean at Maya tungkol sa relasyon nila. Halos araw-araw may bagong litrato, bagong caption. Mas masakit pa kaysa sa mga larawan ng mga komento sa ibaba. Isa-isang nagpaabot ng pagbati ang mga kaibigan ng mga ito at ang pamilya niya. Mga salitang, "Bagay kayo," "Finally," at "Deserve niyong isa't isa." Parang bawat komento ay patunay na madali siyang nabura, pinalitan at kinalimutan. Wala man lang nagtaka kung nasaan siya, kung ano ang nangyari sa kanya, o bakit dinidate na ni Maya ang ex ng ate nito. Kahit ang mga kasamahan niya sa volunteer work ay nagulat. May ilan na nag-message sa kanya, nagtatanong kung totoo ba ang nakikita nila, kung kailan pa raw nangyari yun. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ano pa kasing sasabihin niya? Sa bawat notification na pumapasok ay mas pinipili na lamang niyang huwag tingnan. Hanggang sa isang hapon, habang tahimik siyang nakaupo at nakatitig sa bintana, ay biglang nag-ring ang phone niya. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Si Theodore. Sandaling huminto ang mundo niya. Hindi niya alam kung sasagutin ba niya o hahayaan na lang itong tumigil. Bumalik sa isip niya ang planong sinabi nito noong nakaraan. Ang gabing pinapakalma siya nito, ang tahimik na pakikinig at ang yakap nito sa kanya. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, sinagot niya ang tawag. "Hello?" Ilang segundo ang lumipas bago niya narinig ang boses ni Theodore. May event sa Sabado. Gusto kitang isama. Sabi nito, napakunot ang noo niya. "Ako? Bakit?" Saglit na tumahimik si Theodore bago sumagot. Naroon ang ex mo at si Maya. Narinig niyang bumuntong hininga ito. We need to be there too. You don't have to worry about anything else. Kailangan mo lang ipakita sa kanila na may bago ka na rin. Kumabog ang dibdib niya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang aparato. Pero hindi siya maaaring umatras. Kailangan niyang panindigan ang plano niya. "Dadating ako." Dumating ang araw ng event. Nagsuot lamang siya ng simpleng dress. Walang engranding disenyo. Sapat lang para maging maayos at magaang na makeup na halos hindi halata. Habang hinihintay niya si Theodore sa tapat ng bago niyang apartment, ay bahagya siyang napabuntong hininga. Pilit inaalis ang kaba sa dibdib. Nang dumating si Theodore, isang tangulang ang naging bati nila sa isa't isa. Halata din na kinakabahan ito. Tahimik lang sila sa biyahe at tanging tunog ng makina at ingay ng kalsada ang pumupuno sa pagitan nila. Pagdating sa event place ay huminto ang sasakyan. Mauna ka na.
sabi ni Theodore habang tinatanggal ang seatbelt niya. Magpapark lang ako. Nawango siya at bumaba ng sasakyan at saglit na tumingin sa likod bago tuluyang pumasok. Sinalubong siya ng malamlam na ilaw at ingay ng magkakahalong tawanan, tugtog at yabag ng mga taong abala sa kani-kanilang usapan. Huminga siya ng malalim, pilit inaayos ang sarili bago tuluyang maglakad papasok. Hawak niya ang maliit na clutch bag habang ang mga mata ay nagmamasid, naghahanap ng pamilyar na muka o marahil ay iniiwasan yon. Sa kabilang dulo ng hall ay agad siyang napansin ni Maya. Kitang-kita niya kung paano unti-unting naningkit ang mga mata ng babae. Parang may nabubuong hinala at galit sa bawat segundong lumilipas. Hindi nagtagal ay naglakad ito palapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito, halos pabulong pero puno ng galit. Nagulat man siya sa reaksyon nito ay sinalubong siya nito ng tingin. Naimbitahan ako. Sagot niya, pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Katulad mo. Napangisi si Maya, ngunit walang kahit anong bakas ng tuwa. Huwag mo kong gawing tanga. Mariin itong sabi. Sinusundan mo ba kami? Ha? Sigurado kung hindi ka maiimbitahan sa ganitong event. Nanikip ang dibdib niya sa narinig. Hindi kita sinusundan. Depensa niya. Hindi lahat ng desisyon ko sa buhay ay umiikot sa inyo at hindi lahat ng lugar ay sa inyo. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Maya. Lumapit pa ito at halos magkadikit na sila. Ah, talaga? Kasi parang hindi ka makamove on. Anito, mababa ang boses ngunit malinaw ang galit. Gusto mo ba ng pera nang manahimik ka na, ha? Total, alam ko naman na halos wala ka nang sahurin sa kaka-charity mo. Don't worry, abuli ko na lang yun sa'yo. Name your price. Napakuyom siya ng kamao. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanila, ang bulungan sa paligid. Pero hindi na yon ang mahalaga. Kung ayaw mo ako makita, mahinahon niyang sabi. Di pumikit ka. Saglit na natahimik si Maya bago ito tumawa ng pilit. Ikaw na nga ang sumusunod, ikaw pang may ganang magmalinis. May isang bulto ang lumapit sa kanila. Agad naman itong hinapit ni Maya. Si Sean. Kakatakot na talagang ex mo. Minsan stalker na. Narinig niya ang mahinang tawanan sa paligid. May iilan pa na napabuga ng iniinom nila. Invited ako sa event na to. Matipid na sagot niya rito. Didn't show us your invitation. Narinig niyang sigaw ng isa sa mga nanonood. Napamura siya sa isipan. Wala siyang invitation. In fact ay hindi naman talaga siya invited dahil si Theodore lang ang nag-invite sa kanya. Yeah, show us! Nakangising udyok ni Maya sa kanya na tila ba nasisiyahan na sa kanya pumanig ang mga guest. Mukhang masaya itong nakikitang napapahiya siya. Ramdam niya ang bawat titig, bawat bulong na tila sinasabing hindi siya dapat naroon. Gusto niyang sakalin si Theodore. Bakit ba tila ang tagal mag-park ng lalaki? So? Udyok ulit ni Maya. Wala kang invitation, di ba? Dagdag pa nito. I left it. Wala namang maniniwala sa'yo. Galit na sigaw ng kapatid niya at dinuro siya nito. Napatingin siya sa paligid at halos lahat na ay sa kanya nakatingin. Pakiramdam niya ay nagiging eksena siya sa gitna ng event. Pinapalibutan ng mga akusasyon at mga matang puno ng pagdududa. Gusto na niyang umalis. Pero bago pa siya makagalaw ay pumasok si Theodore sa bulwagan. Sa lalaki nalipat ang atensyon ng lahat, lalo na nang magsalita ito. Kasama siya dito. Invited siya. Katulad ng sabi niya. Tumigil ang lahat sa pagbubulungan. Ramdam niya ang tensyon na unti-unting humina. Unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Ang mga bisita ay nagpatuloy sa kani-kanilang ginagawa kanina. Lumapit sa kanya si Theodore bago ngumiti. Sorry, nahirapan ako maghanap ng parking space. Anito sa kanya. Bigla na lamang tumawa si Maya. Malakas na tawa na halos pati si Sean at ilang taong malapit sa kanila ay napatalon sa gulat. Seriously? Your date is Theodore? Tanong nito. Malakas na humahalakhak si Maya. Napalingon ng ilang bisita rito, ngunit wala ni isa ang sumaway.
Lahat ay tila naghihintay ng susunod na sasabihin nito. Grabe! Sabi ni Maya habang pinapahid ang sulok ng mata na kunwaring may luha sa kakatawa. Hindi ko akalaing aabot ka sa ganito. Huminto ito sa harap niya at bahagyang ikinailing ang ulo. Baliw ka na ba? Siya talaga? Sabay turo kay Theodore. Pinasadahan ni Maya ng mabagal at mapanuring tingin ng lalaki mula ulo hanggang paa. Parang hinuhusgahan ng isang bagay na hindi pumasa sa standard niya. Kahit anong ayos mo dyan, Patuloy nito. kahit mag-gym pa yan araw-araw, mahirap pa rin kayo. Napangisi ito. Oo, gumanda lang ang katawan niya. Pero hanggang dun lang yon. Tumigil ka na! Mariin niyang sabi. Nanginginig ang boses ngunit hindi siya umatras. Wala kang karapatang maliitin siya. Napatawa ulit si Maya. Mas malakas na ngayon. Ay wow, Defender! Akala mo ba may mararating kayo? Nagsama pa talaga kayong dalawa na talunan. Muli siyang nakarinig ng mga bulungan. Mas malakas na ngayon kesa sa kanina. Hanggang sa may pumasok na isang lalaki sa event hall. Hindi siya agad napansin ng lahat, ngunit nang tumikim ito ay biglang tumigil ang ingay. Naputol ang tawa ni Maya, pati si Sean na tahimik kanina ay napalingon. Nagsimulang umusbong ang mga bulungan. Paunti-unting lumalakas habang ang lalaki ay naglalakad papalapit sa kanila. Matangkad ito, maayos ang tindig at halatang sanay sa ganitong klase ng pagtitipon. Suot nito ang isang simple ngunit elegante na suit na agad nakaagaw ng pansin. Pagdating sa tapat nila ay ngumiti ang lalaki at iniabot ang kamay kay Theodore. Thanks for coming, Tio. Malinaw nitong sabi. Malaking karangalan na nandito ka bilang representative ng pamilya. Sandaling natigilan ng lahat. Tinanggap ni Theodore ang pakikipagkamay ng lalaki. Ngunit ang mga taong nasa paligid ay hindi mapakali. Mas lalong lumakas ang mga bulungan, tila naglalagablab ang usapan sa bawat sulok ng hall. Siya raw ba yun? Yung anak ng sponsor? Anak ng bilyonaryong may-ari ng hotel chain? Bulong ng isa pa. Akala ko ibang itsura. Namutla ang mukha ni Maya. Ang kanina'y mapanlait na ngiti nito ay unti-unting naglaho. Napalitan ng pagkabigla at hindi maipaliwanag na pagkailang. Napasulyap si Mariel kay Theodore. Sa lalaking ilang sandali lang ang nakalipas ay minamaliit ng kapatid niya. Halatang naguguluhan si Maya. Paulit-ulit itong tumitingin kay Theodore saka sa lalaking bagong dating na para bang umaasang may magsasabing biro lang ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Mariin itong tanong, bahagyang tumaas ang boses. Anak siya ng sponsor? Maingat na tumango ang lalaki. Si Theodore ang anak ng pangunahing sponsor ng event. Malinaw at walang pag-aalinlangang sagot nito. Nandito siya bilang kinatawan ng pamilya niya. Malakas na tumawa si Maya, ngunit halatang nanginginig na ang mga kamay. Imposible yan! Siya? Sponsor? Bago pa makapagsalita si Theodore ay muling nagsalita ang lalaki. Ngayon ay mas seryoso at mas mabigat ang tono. Kung may manluloko man dito, hindi kami yun. Anito at bahagya itong lumingon sa mga security na nakapwesto sa gilid ng hall. Ang totoo, hindi kayo kabilang sa guest list. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang paligid. Tumigil ang mga bulungan, napalitan ng nakakabinging katahimikan. Hindi kami invited? Nauutal na tanong ni Maya, nangingitim ang mukha sa hiya at galit. Hindi. Mariing sagot ng lalaki. May malinaw kaming listahan. Tumingin ito kay Sean. You guys crushed this event. Unti-unting lumapit ang mga security. Ramdam ni Mariel ang mga matang nakatutok sa kanila. Ang parehong mga matang kanina ay pumapanig at tumatawa kasama si Maya. Hindi pwede to! Sigaw ni Maya, pilit kumakawala sa hawak sa kanila. Ngunit wala na siyang magawa at inanyayahan sila ng mga ito na lumabas. Habang palabas sa mga ito ng hall ay nanatili namang tahimik si Mariel. Naramdaman niyang paghawak ni Theodore sa bewang niya. Nilingon niya ito habang nakangiti.
You'll always be safe with me, Mariel. Don't worry. Matapos ang event ay kinausap siya ni Theodore. Wala na ang ingay ng hall at tanging malamig na hangin at mahinang ilaw na lang ang saksi sa pagitan nila. May kailangan akong ipaliwanag. Sabi ni Theodore habang seryoso ang tono. Huminga ito ng malalim bago magpatuloy. Noong dinidate ko si Maya, hindi ko pa nakukuha ang mana ko. Kaya kailangan ko magtrabaho nun. Lahat ng nakita mo ay totoo. Napatingin siya rito. Naalala niya ang araw na hiniwalayan ito ni Maya dahil mahirap na ito. Dad doesn't want to spoil us, just like the other rich kids. So he wants us to work until we graduate college. Dagdag ni Theodore. At kahit nakuha ko ng mana ko, wala akong pinagsabihan. Ayokong maging dahilan yun para tratuhin ako ng ibang mga tao sa paligid ko. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi nagbago ang tingin ko sa'yo. Mahinahon niyang sagot. Bahagyang ngumiti si Theodore. Mabuti naman, dahil tuloy ang plano natin. At saka masaya ako ngayon sa kung anong meron tayo. Bago pa siya makapagtanong kung anong ibig nitong sabihin ay lumapit si Theodore at niyakap siya. Tila naman na estatwa siya sa ginawa nito at saglit na huminto ang mundo niya. Doon niya naramdaman ang bilis ng tibok ng puso niya na para bang gustong kumawala sa dibdib. Hindi siya umiwas, sa halip ay sumandal siya sa yakap nito. Pinakikinggan ang sariling paghinga at ang tahimik na sandaling yun. Sa gitna ng lahat ng gulo, ay doon niya napagtanto na may mga bagay talagang hindi kailangang ipaliwanag, kailangan lang maramdaman. Noong sumunod na mga araw ay tila nagbago ang mundo niya. Dahil sa nangyaring eskandalo ay naging sikat siya sa bansa. Ang dating 20 followers lang niya sa Instagram ay tila dumami na halos kinailangan niyang i-private ang account niya. Idagdag pa si Maya na tila ba nakikipagkumpetensya sa buhay niya. Bawat event na pupuntahan nila ni Theodore ay naroon ng babae. Di niya alam kung paano ito nakapasok doon pero halatang ginamit nito ang New Millionaire Connection ni Sean para gawin yun. Ang nakakainis pa ay ang panggagaya nito sa mga damit na sinusuot niya. Nagsimula na tuloy silang pag-usapan ng mga tao sa industriya. Hindi na rin alam ng mga ito ang nangyayari at kahit kampi ang mga magulang niya sa babae, ay tila ba interesado rin ng mga ito sa mana ni Theodore. Doon lang din kasi lumabas sa madla ang lalaki dahil nga matagal itong hindi ipinakilala ng daddy as heir ng group nila. Bagay na naging dahilan kung bakit tila ba isang malaking news na din-date niya ito. Isang gabi ay nakatanggap siya ng tawag sa isang unknown number. Nang sagutin niya yun, ay tila ba nawala lahat ng dugo sa buong katawan niya. "Hi, is this Mariel?" Tanong ng babae. "Yes? Who is this?" "Oh, hi!" Mas sumigla ang boses ng babae. "This is Isabel, Theodore's sister. Can I invite you this weekend?" Hindi ko yata kaya." Mahinang sabi ni Mariel kay Theodore. Nakatayo sila sa tapat ng mansyon ng pamilya ng lalaki pero tila ngayon pa siya tinamaan ng kaba. Ngumiti si Theodore. Tila natatawa pa ito sa nakikitang reaksyon niya. Relax ka lang. Gusto ka lang nilang makilala. "Pero hindi ako handa." Sagot niya sabay iwas ng tingin. "Tsaka hindi naman totoong relasyon natin eh." Lumapit si Theodore at marahang hinawakan ang kamay niya. Mainit ang palad nito. Pero girlfriend kita. Sabi nito, diretso ang tingin. At walang magbabago dun. Napabuntong hininga siya. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, ay may bahagi ng puso niyang gustong makilala din ang pamilya ng lalaki. Dahan-dahan siyang tumango. "Sige, pero saglit lang tayo ah." Mahina niyang sagot. Ngumiti si Theodore. Isang ngiting hindi niya mapigilang suklian. Hinawakan nito ang kamay niya ng mas mahigpit na parang pangakong hindi siya bibitawan bago sila naglakad papasok. Pagpasok pa lang nila sa sala ay agad na silang nakarinig ng tili. Isang babae ang tumatakbo papunta sa kanila. Mahaba ang buhok, bahagyang namumula ang pisngi, at kung hindi nagkakamali si Mariel ay teenager pa lang. "Kuya Theo!" Sigaw nito bago mahigpit na niyakap ang lalaki. Hindi pa man nakakapag-react si Mariel ay mabilis din siyang niyakap ng babae. Halos mapaatras siya sa pagkabigla. "Hi! I'm Isabel!" Masigla nitong sabi habang nakangiti.
Bago pa siya makasagot ay isa-isa nang lumabas ang iba pang miyembro ng pamilya ni Theodore mula sa kusina at hallway. Isa-isang nagpakilala ang mga ito sa kanya at sa bawat yakap ay unti-unting nawala ang kaba ni Mariel. Napalitan ang pakiramdam na kahit papaano, hindi ito matapobre katulad ng ibang mayayaman. Noong gabing yun ay nagulat na lang siya nang mag-post si Isabel sa Instagram. Mabilis na nag-viral ang family photo na kasama siya, dahilan upang maging usap-usapan ng marami na sobrang seryoso na ng relasyon nila. Naging sunod-sunod ang pag-iimbita sa kanya ni Isabel. Minsan, kahit busy si Theodore ay inaanyayahan pa rin siya ng babae. Maging ang mommy ni Theodore ay naging malapit na rin sa kanya na tila ba matagal na silang close. Palagi siya nitong iniimbitahan sa mga event at palagi rin naman siyang sumasama. Hindi niya alam kung yun nga ang dahilan kung bakit tila bumait ang pamilya niya sa kanya. Palagi na rin siyang iniimbitahan ng mga ito sa mga company dinner. Bukod pa roon ay nag-upload din si Maya ng litrato nilang pamilya, isang bagay na hindi niya nagustuhan. Isang gabi ay inimbitahan siya ni Theodore sa isang dinner date. Pagdating niya sa rooftop ng hotel ay agad siyang sinalubong ng malamig na simoy ng hangin at ng mga rosas na nakalatag sa bawat dadaanan niya. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, tila mga bituin na abot kamay. Tahimik ang paligid, tanging mahina lamang na tugtog ng musika ang maririnig. Sa gitna ng rooftop ay naroon si Theodore, nakatayo sa ilalim ng malambot na ilaw. Hawak ang isang pulang rosas. Nang magtagpo ang mga mata nila ay ngumiti ito. Isang ngiting matagal na niyang hinahanap-hanap. Dahan-dahan itong lumapit at iniabot sa kanya ang rosas. Nang hawakan niya yun ay tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang mga kamay. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay at ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang saglit niyang nakalimutang huminga. Napapikit siya sandali at pilit inaayos ang sarili habang pinipigilan ng luha na gustong kumawala. Sa mga sandaling yun ay nakalimutan niya ang lahat. Ang ingay ng mundo, ang mga mata ng iba, at ang mga taong matagal nang bumabagabag sa kanya. Tanging si Theodore lamang ang nakikita niya. Buong dinner ay tulala siya kay Theodore at halos hindi niya namamalayan ang pagkain sa harapan niya. They have the best salad here. Pagmamayabang ni Theodore pero hindi niya yon pinansin. Habang nagtatanong ang lalaki kung masarap ba ang pagkain, ay tumatango lamang siya at pilit ngumingiti. Kahit ang totoo ay magulo ang isip niya. Paulit-ulit kasing bumabalik sa kanya ang isang katotohanang matagal niyang tinatakasan. Nagkakagusto na naman siya kay Theodore. I came for the food, but I think I'm staying for the company. Wala sa sariling anya sa binata. Napaangat naman agad ang tingin si Theodore sa kanya. Sorry, what? Napakurap-kurap siya. Wala. Ngumisi naman ang lalaki at mahinang tumawa. Ikaw nagkaka-crush ka na naman sa akin Biro dito. Mabilis siyang umiling at nagkunwaring nag-focus sa pagkain. Nakita naman niyang napasimangot ang lalaki at muling binago ang topic. This time ay about naman yun sa trabaho nito. Pinagmasdan niya ang paraan ng pagsasalita nito, ang mahinahong pagtawa at ang paraan ng pagtingin sa kanya na tila ba siya lamang ang tao sa buong mundo. Sa bawat segundo ay lalo siyang nalulunod sa pakiramdam. Takot, ngunit sabik. Iniisip niya na sa gabing yun ay maaaring niyang kalimutan ng lahat ng duda at sakit. Ngunit bago pa man niya mabuo ang isip niya sa sarili niyang ending, ay biglang nagbago ang tono ni Theodore. Siya nga pala, Mariel. May sasabihin ako sa'yo. Bahagya itong huminga ng malalim bago binanggit ang isang pangalang hindi niya inaasahan. Si Maya. Maya contacted me today. Tila mayabang na sabi nito. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. She wants me back. Of course, we know that she's just after my money. Ngumisi ito. Malapit na natin sila mapaghiwalay, Mariel. Just give them a little more time. Sa mga salitang yun ay unti-unting bumigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Gusto niyang magsalita ngunit parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Tila may sumampal sa kanya na nagpabalik sa kanya sa realidad. Yun lang ang dahilan kung bakit sila may relasyon.
Kailangan lang nilang paghiwalayin ng dalawa. Pinilit niyang ngumiti, ngunit sa loob-loob niya ay unti-unting nabubuo ang lungkot. Sa gitna ng marangyang dinner at magagandang ilaw ay ramdam niyang nag-iisa siya. At sa gabing yun ay kahit magkatabi sila sa iisang mesa ay parang ang layo-layo nito. Hindi siya nakatulog ng gabing yun. Nanatili siyang nakahiga sa kama at nag-iisip. Paano na siya kapag natapos na ang lahat? Paano na ang nararamdaman niya sa lalaki? Kakalimutan niya na lang ba ito katulad ng dati? Nagpatuloy ang relasyon nila at hindi na siya nagtaka nang makita ang kapatid sa bawat lugar na pinupuntahan nila ni Theodore. Sa bawat event na kasama siya ng pamilya. Tila ba nagmistulang stalker na siya nito? Dahil habang halos namamayagpag ang relasyon nila ni Theodore, ay tila naman nagkakaroon ng lamat ang relasyon ni Maya at Sean. Sean lost his winnings. Banggit sa kanya ni Theodore habang kumakain sila sa isang restaurant. Agad siyang napatingin dito. What? Isn't that a huge money? Tumango naman si Theodore na tila ba wala lang sa kanya ang nangyayari. That's why Maya is crawling back. Your ex doesn't have money anymore. At alam niyang dinidate mo ako. She wants your money. Tulala niyang sabi sa lalaki. Tumango naman ito. At maaaring hindi lang ako ang targetin niya. Ikaw din. Tinitigan siya ng lalaki. Seryosong seryoso ang mukha nito. We need to have a plan. Kung sisirain natin sila, wala dapat tayong ititira. Katulad ng ginawa nila sa'yo. Nahigit na lang niya ang sariling hininga. Noong sumunod na araw ay halos hindi siya umalis sa harap ng laptop. Maghapon niyang ginugol ang pagre-research sa buhay ni Sean, mga artikulo, social media post at kung ano-anong chismis na nakabaon sa internet. Doon niya napansin kung saan nga ba napunta ang pera nito. Mga mamahaling sasakyan, designer na damit, pribadong party, at may mga files pa na malinaw na ebidensya ng bisyo nito. Casino check-ins, credit card na hindi nababayaran. Dito naubos ang pera niya. Mahina niyang bulong habang nakatitig sa screen. Napahinto siya nang dumating si Theodore at inilapag ang 2 tasa ng kape sa mesa. May nalaman din ako. Seryoso nitong sabi. Umupo ito sa tabi niya at ipinakita ang cellphone. Mga mensahe, screenshots, patunay na may plano si Sean at Maya. Plano nilang sirain ulit matapos mapahiya sila sa banda. Napalabasing ikaw ang mahabol kay Sean. Diretsong sabi ni Theodore. Gusto ko nilang palabasin na baliw. Anything that can make my family force me to end our relationship. Anong sabi mo? Nanginginig ang boses niya. Halo ang galit at pagkabigla. Tumango si Theodore. Oo. Gusto nilang paghiwalayin tayo at sirain ka. Kung ganon, anong gagawin natin? Tumayo siya't naguguluhan na naglakad. Nanginginig ang mga kamay niya sa hindi niya malaman na dahilan. Hindi ko kayang hayaan na lang to. Ngumiti si Theodore. Hindi malambing kundi malamig at kalkulado. Wala. Hahayaan natin sila. Ha? Hahayaan? Paano ako? Hayaan natin ituloy nila. I have a better plan. And that is to expose them to their lies. Lumipas ang mga araw na madalas nang mapansin ni Mariel na si Sean na ang sumusunod sa kanya. Minsan ay tila ba aksidente lang silang nagkikita sa isang lugar kahit alam naman niyang sinusundan siya ng lalaki. Minsan naman ay tila nauuna pa itong dumating sa lugar na pupuntahan niya, bagay na nagpakaba sa kanya. Pero alam niyang kailangan niyang tiisin para sa plano. May bodyguard din na katayo ilang di pa ang layo sa kanya. Nakamasid sa kanya ang lalaki in case na may gawin si Sean. Hanggang sa dumating na nga ang inaasahan niyang tagpo. Sa oras na hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang naglalakad siya papunta sa sasakyan mula sa volunteer work, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Bawat hakbang ay may naririnig siyang tunog ng isang sapatos. Kapag lumilingon naman siya ay wala siyang nakikita. Nagsimula na siyang pagtaasan ng balahibo. Tahimik na ang paligid, karamihan sa mga ilaw ay patay na. Pinilit niyang bilisan ng lakad para makaalis na siya roon. Ngunit nang bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse niya ay biglang may humarang doon. Mariel! Tawag ng isang pamilyar na boses. Napaatras siya at napatitig dito. Si Sean iyon, nakatitig sa kanya habang seryosong-seryoso ang muka. Sean, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, bahagya siyang kinakabahan.
Mabilis niyang inilibot ang paningin. Silang dalawa lang ang nasa paligid. Gusto kita makausap. Ngumiti ito ng matamis sa kanya. Miss na kita. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Sinubukan siya nitong hawakan pero umatras siya. Umiling siya agad. Hindi pwede, Sean. Tapos na tayo, matagal na. Hindi ba't pinalitan mo nga ako kay Maya? Tila ba hindi nito narinig ang huling sinabi niya. Talaga ba? Ayaw mo na sa akin dahil sa kapatid mo? Napangisi ito at halatang iritado. O dahil may kapalit na agad ako? Napakunot noo siya. Ano bang sinasabi mo? Marahan itong naglakad palapit sa kanya kaya naman agad siyang napaatras. Nanginginig ang kamay niya na denial ang number ni Theodore. Ang bilis mo naman makamove on. Parang wala lang sa'yong lahat eh. Nanginginig ang tuhod niya habang papaatras. Hindi niya maalis ang tingin kay Sean. Iba ang titig nito. Walang bakas ng lambing o pagkilala. Parang hindi na ito ang lalaking kilalang kilala niya. Sean! Mahina niyang tawag, halos pabulong, na para bang baka magising ito mula sa masamang panaginip. Ngunit sa halip na sumagot ay unti-unting gumuhit ang isang ngisi sa labi nito. Mabagal, mapanukso at nakakatakot. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa batok niya. Nanginginig niyang denial ang numero ng bodyguard na pinauwi niya kanina dahil akala niya ay hindi niya makikita ang lalaki. Naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Malakas at mabilis na para bang sasabog anumang sandali. Anong problema, Mariel? Di ba't gusto mo naman ako? Tumawa ito at tila ba nasisiyahan ito na natatakot siya. Nakikita na niya ang pag-twitch ng bagang nito dahil doon. Mas lalo siyang kinabahan. Muling humakbang ang lalaki, ngunit bago pa ito makalapit sa kanya ay may bigla na lang lumabas sa kung sino mula sa likod ng sasakyan niya. Isang malakas na suntok ang lumapat sa panga ni Sean, dahilan upang mapaurong ito at matumba. Napasigaw siya, hindi malaman kung sa gulat o sa takot. Nanginginig ang kamay niyang napahawak sa dibdib habang pinagmamasdan ng eksena. Si Sean ay bumabangon. Duguan ang labi at ang lalaking sumugod na ngayon ay nakapwesto sa pagitan nila, handang ipagtanggol siya. Tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ng lalaking nasa harap niya ngayon at doon lang niya tuluyang nakilala kung sino yon. Theodore! Mahina niyang sambit sa pangalan ng lalaki. Mabilis siyang lumapit kay Theodore at hinawakan ang braso nito. Tama na! Nanginginig niyang sabi habang inaawat ang lalaki. Huminto si Theodore. Mariing tinitigan si Sean na nakalugmok pa rin sa lupa bago tuluyang umatras. Hindi na siya nakapagsalita pa nang mabilis itong humarap sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Parang natatakot na muling mawala siya. Pasensya na. Garalgal ang boses ni Theodore. Late ako. Dapat mas maaga akong dumating. Ramdam niya ang bigat sa kaba ng bawat salita nito. Umiling siya at dahan-dahang gumanti ng yakap. Wala naman nangyari. Natakot lang ako. Pilit niyang sabi kahit nanginginig pa rin ang katawan niya. Narinig niya ang paparating na sirena ng mga pulis. Maya-maya pa ay may mga taong pumalibot sa kanila. Hinawakan ni Theodore ang mukha niya. Maingat na parang babasagin siya. Hindi ka ba niya sinaktan? Tanong nito, puno ng pag-aalala habang sinusuri ang bawat bahagi ng mukha niya. Muli siyang umiling. Hindi, kasi dumating ka kaagad. Napabuntong hininga si Theodore at isinandal ang noo sa kanya. I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin niya yun. Akala ko hanggang pag-i-stalk lang ang kaya niyang gawin sa'yo. Akala ko kumukuha lang siya ng ebidensya para sabihin na sinusundan mo siya. Mariin itong sabi. Sa likuran nila ay narinig ang ungol ni Sean habang pilit na tumatayo. Ngunit agad siyang humigpit sa kapit ni Theodore. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa sandaling yon ay ligtas muna siya sa mga bisig ng lalaking mahal. Dinala ng mga pulis si Sean sa presinto para i-detain sa ginawa nito. Sinama naman siya ni Theodore sa kondo nito para doon magpahinga. Halos ayaw siya nitong pakawalan na tila ba natatakot sa anumang mangyayari kapag pinakawalan siya. Kinabukasan ay nagising siya sa sunod-sunod na tunog ng notification ng cellphone. Mabigat ang pakiramdam ng dibdib niya habang binubuksan ng aparato. Isang balita ang bumungad.
Larawan niya, larawan ni Sean at isang headline na tila sumaksak sa kanya. Isang milyonaryang free-name up ng ex matapos siya nitong i-stalk. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang detalye. Ayon kay Sean ay siya raw ang lumapit, siya raw ang umakit at biktima lang din ito ng isang malaking akala. Iba-iba ang komento online, parang mga patalim na sabay-sabay tumatama sa kanya. May mga hindi naniwala sa paratang at nagtatanong kung bakit puro salita lang ang lumalabas. May mga nagulat, biglang nagbago ang tingin sa kanya, at may mga hayagang nagalit. Tinawag siyang walang hiya, maninira ng relasyon o desperada. At kahit pa alam niya ang plano, kahit pa handa siya sa ganitong mangyayari, hindi niya napigilang masaktan. Mas masakit pa rin kapag pangalan mo ang inuulan ng bash. Nanginig ang kamay niya habang ibinababa ang cellphone. Agad niyang ginising si Theodore. Theo! Mahina ngunit nagmamadali niyang tawag. Theo! Gising! Please! Ilang segundo ang lumipas bago ito dumilat at nang makita nito ang itsura niya ay agad itong umupo. Tinitigan siya. Ano nangyari? Kita ang pag-aalala sa mukha nito. Inabot niya ang cellphone. Basahin mo! Lumalala na! Sabi niya, nabasag ang boses. Habang nag-i-scroll si Theodore ay unti-unting tumatalim ang panga nito. Putang. Napahinto ito at mariing ibinaba ang phone. Mga sinungaling. Alam kong parte ito ng plano. Umiiyak niyang sabi. Pero ang sakit pa rin. Tumayo si Theodore at hinila siya para yakapin. Tama na. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako, okay? Bagya itong humiwalay at ngumiti. Paano kung mas lumala pa? Kaya nga hindi tayo kikilos ng basta-basta. Kinausap ko ng attorney ko. Siya na mag-handle ng lahat. Defamation, harassment, at lahat-lahat. Attorney mo? Oo, habang sila ay maingay online, tahimik tayong gagalaw sa tamang paraan. Hayaan mo sila magsalita. Sa dulo, papel at ebidensya magpapatahimik sa kanila. Huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos ang sakit. Pero sa unang pagkakataon ay ramdam niyang may direksyon na ang laban at hindi na siya basta biktima lang. Nanatili siya sa kondo ni Theodore. Bihirang lumalabas, pilit iniiwasan ng magpakita sa press. Samantalang walang tigil din si Maya sa pagpo-post sa social media. Mga larawan, mahabang caption at luha ang video. Ipinapakita nitong sinusundan daw sila tuwing lalabas ng bahay. Paulit-ulit na sinasabing natatakot ito para sa sarili at sa relasyon nila. Bawat post ay may halong takot at paninira. Maingat na binubuo para magmukhang biktima. Sa bawat paglabas ng pangalan niya online ay parang unti-unting nananakaw ang pagkatao niya. Tahimik lang siyang nanatiling pinipiling manahimik habang walalo siyang ginagawang kontrabida sa mata ng publiko. Hanggang sa dumating ang araw ng hearing, kasama ni Maya ang mga magulang nila. Kapwa nakaupo sa likod nito, hawak ang kamay ng anak na parang biktimang nangangailangan ng suporta. Siya naman ay tahimik na umupo sa kabilang panig. Diretso ang likod, ngunit magulo ang dibdib. Ramdam niya ang malamig na titig ng ina nila at ang pagkadismaya sa mga mata ng ama. Your Honor, my client has been living in fear. Isa-isa nitong iprinisinta ang mga ebidensya, mga litrato kung saan makikita siyang nasa likod nila sa mall, sa cafe at sa parking lot. Sinundan niya ng CCTV footages. Ipinakita ng abogado ni Maya ang isang eksenang nasa hallway siya habang papasok sina Maya at Sean sa isang gusali. Here, it clearly shows that the respondent is following them. Napakuyom siya ng kamao. Nandun ako dahil may meeting ako. Nauna lang sila. Sigaw ng isip niya. Napatingin siya kay Maya. Nakayuko ito't nanginginig ang balikat. Kunwaring takot na takot. Paminsan-minsan ay napapatingin ito sa judge. May luha sa mata na sakto at kontrolado. Sa kanya naman humarap ang judge. Tinanong siya nito kung totoo ba ang sinasabi ni Maya. Agad niya itong itinanggi. Hindi ko sila sinusundan. Nagkataon lang na nandun ako. Umisi sa kanya si Maya. May bahid ng panunuya sa mga mata. Doon na tumayo ang attorney niya. Your Honor, Kalmadong bati nito. I'd like to present some evidences too.
Tumango naman ang judge kaya isa-isang inilatag ng attorney niya ang mga dokumento, litrato at recording sa harap ng lahat. Habang ipinapakita ang ebidensya sa screen, ay unti-unting nanlaki ang mga mata ni Maya nang makita ang CCTV footages. Napasingap si Maya at halos tumamba ang upuan sa likod nito. Nanginginig ang mga kamay nito habang sinusubukang magsalita. Ngunit huli na ang lahat. Naging mabilis at magulo ang mga pangyayari. Ipinakita sa hukom ang mga footages ng pagsunod ng dalawa sa kanya. Bagay na maging ang mga magulang niya ay nagulat din. Mukhang hindi na mga ito inaasahan na malakas ang ebidensya niya. As you can see, we already have evidences that they made a false accusation to Miss Mariel as the stalker. Panimula ng judge bago tiningnan si Maya na nasa gilid at gulat na gulat sa mga nangyayari. Batay sa mga ebidensyang iniharap at sa kabuuan ng pagdinig, napatunayan ng hukuman ang kasalanan ng akusado lampas sa makatwirang pagdududa. Panimula ng judge. Dahil dito, hinahatulan ng korte ang akusado na maparusahan ng pagkakakulong ng 5 buwan at magbayad ng halagang 50,000 bilang multa at danyos. Pinag-uutos ng hukuman ang agarang pagpapatupad ng hatol. Narinig na lang nila ang isang malakas na tunog ng martilyo. Ipinag-uutos? Napatayo si Maya at nagsimula na itong umiyak na parang bata. Pinilit naman itong patahanin ng lawyer nito kahit maging ito ay tulala pa rin sa nangyari. Sa gilid naman ay napatayo rin ang kanyang mga magulang. Anong ginawa mo, Mariel? Galit at may pagkadismaya ang nangingibabaw sa boses ng ama niya. Napaawang ang labi niya habang hindi siya makapaniwala. Hanggang sa huli ay siya pa rin ang sinisisi ng mga ito. Ikinulong na ng tuluyan si Maya matapos mapatunayang siya ang utak sa lahat ng nangyari. Walang piyansang ipinagkaloob at kahit ang mga magulang niya ay nagbayad ng malaking multa dahil sa ginawa nilang pagtatago ng totoo sa korte. Naubos ang ipon ng mga ito, isinangla ang mga ari-arian at nabalot ang kahihiyan ng kanyang pangalan. Maging ang pamilya ni Sean ay hindi rin nakaligtas sa pinsalang iniwan ng iskandalo. Bagamat wala siyang direktang kasalanan ay nadamay ang reputasyon ng pamilya niya. Mabilis na naging usap-usapan sa internet ang buong nangyayari, lalo na nang lumabas ang katotohanan tungkol sa pag-frame up. Kumalat ang mga post, screenshots at balita mula sa galit hanggang sa pagkabigla ang reaksyon ng mga tao. Marahil ang nag-reach out sa kanya ay isa-isang humingi ng tawad sa mga salitang binitawan noon nang hindi pa alam ang buong katotohanan. May mga pribadong mensahe ng pagsisisi at may ilan ding hayagang umamin ng pagkakamali nila. Nag-file din si Mariel ng restraining order laban sa kanyang mga magulang. Unti-unting bumalik siya sa normal na buhay, ngunit hindi na tulad ng dati. Palagi na siyang lumalabas kasama si Isabel. Tila hindi pwedeng maghiwalay ang kanilang samahan. Minsan ay kasama din niya si Erica na hindi talaga nawawala kapag hindi ito busy. Sumasama na rin ang dalawa sa mga volunteer work niya na dati ay simpleng trabaho lang para sa kanya, ngunit ngayon ay excited na siyang gawin dahil sa mga kasama. Nagsimula na ring maging sponsor ng mga work niya ang pamilya ni Theodore. Sa kabila ng nakaraan ay ramdam ni Mariel ang kakaibang kapayapaan. Ang mundo niya ngayon ay hindi perpekto, ngunit puno ng mga taong tapat at handang tumulong sa kanya kapag kinakailangan niya. Isang gabi ay dinala siya ni Theodore sa rooftop na dati nilang pinupuntahan. Pareho pa rin ang setup at ramdam ni Mariel ang pamilyar na init sa paligid. Sa gilid ng daanan ay may mga rosas na nakalinya. Simple pero eleganteng paraan para akayin siya sa gitna ng rooftop. Huminga siya ng malalim at may halong kaba pero may ngiti sa mga labi. Nang makarating siya sa gitna ay naroon si Theodore, nakangiti at may hawak na isang pulang rosas. Alam kong pamilyar to para sa'yo. Manumanin nitong sabi. Pero gusto ko maramdaman mo ulit kung gaano kakahalaga sa akin. Tumingin si Mariel sa lalaki at para bang huminto ang mundo niya nang magtama ang mga mata nila. Ang lamig ng hangin, ang liwanag ng buwan, at ang tahimik na lungsod sa ibaba ay naghalo sa isang eksenang simple pero tila nakakalunod. Ipinaghila siya ni Theodore ng upuan at inanyayahan siyang maupo. Let's eat dinner first. Ayaw nito. Habang kumakain ay napansin ni Mariel ang bahagyang kinakabahan na mukha ng lalaki.
Ang mga mata nito ay madalas na tumitingin sa kanya at ang mga kamay naman ay bahagyang nanginginig habang hawak ang kubyertos. Hindi na siya nakapagpigil. Theodore, ano bang problema mo? Bakit parang kinakabahan ka ngayon? Pabagsak na binitawan ni Theodore ang kubyertos sa mesa bago magsalita. Mariel, alam kong tapos na ang relasyon natin. Tapos na rin ang lahat ng paghiganti, lahat ng sakit at galit. Pero gusto kong ituloy natin to. Gusto kong simulan natin muli. Kung ayos lang sa'yo. Tahimik silang nagtinginan ng ilang segundo. Halos tumigil ang oras sa rooftop. Unti-unting hinawakan ni Mariel ang kamay ni Theodore at tumango. Pwede nating ituloy ang relasyon natin. Nakangiti niyang sagot dito. Sa gulat niya ay bigla na lang tumayo si Theodore at nagsimulang tumalon dahil sa tuwa. Halata ang labis na excitement sa mukha nito. Huwag kang ang ganyan. Natatawa niyang sabi. Pilit niya itong pinaupo pero patuloy lang itong tumatalon na parang bata. Ngunit hindi niya maiwasang matawa din. Ang kasiyahan sa mukha ng lalaki ay nakakahawa. Sa rooftop na yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at paligid ng lungsod, ramdam nila pareho ang bagong simula. Puno ng saya, pagmamahal at kaunting kulitan. Lumipas ang ilang taon at dumating ang sandaling hindi na niya inaasahan. Nag-propose na si Theodore sa kanya. Walang engrandeng palabas ngunit puno ng lalim at kasiguraduhan ng tanong nito. Kaya't walang pag-aalinlangang pumayag siya. Ilang buwan ang lumipas ay kinasal siya sa isa sa pinakamalaking simbahan sa bansa. Naging usap-usapan ang kanilang kasal, dinaluhan ng mga kilalang personalidad at mayayamang tao at tinuturing na isa sa pinakamagarbong seremonya ng taon. Ngunit higit pa sa karangyaan, ang tunay na halaga ng araw na iyon ay ang pagmamahal na ramdam niya. Mahal na mahal siya ni Theodore at ganun din ang buong pamilya nito na tinanggap siya ng buo at walang pag-aalinlangan. Kahit wala ang pamilyang kinalakihan niya ay hindi siya nakaramdam ng kakulangan. Sa halip ay puno ang puso niya ng pasasalamat. Sa wakas ay natagpuan niya ang tahanang matagal niyang hinahanap. Hindi sa dugo, kundi sa pag-ibig at pagpili sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!